Akala ko transgender candidate siya dahil sa shoulders niya. That was the statement of Renee Salud towards Kristen Marcelino, one of the candidates of Reina Filipinas 2026. Alam niyo, nung nabasa ko yon, my very first reaction was, na-surprise talaga ako. Nagulat ako. Kasi sa panahon ngayon, alam naman natin na marami talaga yung magiging sensitive pagdating sa ganong klaseng comparison. Pero ang napansin ko rin, hindi doon nagtapos ang statement ni Renee Salud. Pero ang mukha niya, ang ganda. Yun yung kasunod na statement ng sinabi niya. And honestly, doon sa second statement niya, I have to agree. For me, Kristen Marcelino has one of the strongest face cards sa inaugural competition ng Reina Filipinas 2026. Napaka-photogenic niya, sobrang editorial ng mukha niya, at kapag tiningnan mo siya, talagang nandun yung international appeal. Kaya para sa akin, hindi yung mukha niya yung concern ni Renee Salud when he said na mukha siyang transgender. I think ang concern ni Renee Salud was the body conditioning. Pero of course, sa social media, maraming opinion. May mga nagsasabi na body shaming daw iyon. Pero personally, I think magandang pag-usapan muna natin kung ano ba talaga yung context. Kasi kung ordinaryong tao yung pinintasan sa social media regarding her weight, then that's a different story. Pero kasi sa context na ito, this is pageant related. At sa pageant world, especially kung ang target mo ay international competitions, normal lang na may coaches, may trainers, at may directors na nagbibigay ng very direct feedback tungkol sa katawan, sa pasarela, sa styling, at sa overall presentation. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng harsh comments ay automatically tama. At lalong hindi rin ibig sabihin na lahat ng comments tungkol sa weight ay body shaming na agad. I think ang mas malaking tanong ngayon ay, ano ba talaga ang intensyon? Kasi kung ang goal ay insultuhin yung contestant, that's different. Pero kung ang goal ay i-improve siya bilang isang competitive candidate, iba rin yung context doon. At sa tingin ko naman, I think Renee was speaking from a perspective who has been in the industry for decades already. Now, does that mean that everyone has to agree with how he delivered his message? Not necessarily. Pwede kang sumang-ayon sa punto pero sana mas naging maingat doon sa choice of words. Pwede ring hindi ka sumang-ayon sa delivery pero maiintindihan mo kung saan siya nanggagaling. For me, ang pinaka-importante dito, kung ma-maintain ni Kristen yung pinakamagandang face card niya, tapos ma-achieve niya yung physique na hinahanap ng organization, I honestly think she could be the biggest threat sa competition na ito. Hindi lang siya magiging contender. She could become one of the queens to beat. At sa huli, ito ang gusto kong sabihin. Constructive criticism and respect can exist at the same time. Sa pageantry, kailangan ang honesty. Pero habang mas nagiging modern ang industriya, mahalaga rin kung paano natin ibinibigay ang feedback. Kayo, ano sa tingin nyo? Constructive criticism ba ito or body shaming? Let's discuss respectfully sa comment section.